bagong James Santos' channel. Bagong tema, bagong boses, may komentaryo. Ang pangangaral ni Brother Eli Soriano. Ang mapapanood ninyo ay ang pangangaral ni Brother Eli Soriano. Patutugtugin natin ang buang video nang hindi mawala ang konteksto ng kanyang ipinapangaral. At ginagawa natin ito sa pamamagitan ng fair use. At bibigyan natin ng komento pagkatapos ng video. Ang mapapanood ninyo ngayon ay pasasalamat sa Apalit Pampanga Convention Center. Halina at atin ang panoorin. O sige, punta muna tayo ng London. Sa Moy Bridge, London. Sige po, Sis B, privado. London. Sound check. Kapatid na Luz, dinig na po ba kami? Opo, sige po. Happy pasalamat po sa lahat po ng mga kapatid. Kapatid na Eli, may nais po magtanong ng kapatid po, si Brad Dennis Damasco. Happy SPB po, Brad Eli. Salamat po sa Diyos sa mabuting pagkakataon. Bali, patungkol po sa last topic po last week, yung aking tanong. Mananatili po ba ang pananampalataya ng Diyos sa langit o sa kanyang kaharian pagkatapos na maligtas na po lahat ang mga naging dapat? Kaya ko po na itanong dahil naiisip ko po na wala na po magkakasala sa langit sa panahon na naligtas na po ang lahat, kung kaya't di na po applicable ang pananampalataya ng Diyos. Pero parang may sumasagi po sa loob ko na lahat ng bagay na katangian ng Diyos ay eternal at di nagbabago. Yun po ang aking tanong, Badeli. Alam mo kapatid, yung pananampalataya ng Diyos, mananatili yun. Gaya rin ang pananampalataya natin. Yung pananampalataya, kahit makarating ka na sa langit, hindi naman mawawala yun eh. Yung pananampalataya, yung pagtitiwala, yung kumpiyansa mo sa Diyos, dapat hanggang yun, hanggang eternal yun. Kasi, yun, mabubuhay ka sa walang hanggan eh. Hindi mo pwede sabihin 1,000,000 taon, no? Kasi ang nakaraang eternity, billion na yun eh. Bilyon na, kaya bilyon na nakasulat sa Hebreo, ang mga nasa langit maluluma, mawawala. May ebidensya ngayon na may mga stars, pin na nawala na. Ang life cycle ng isang bituin, ang life expectancy ay 3, 5, 7 billion years. Marami ng mga black holes sa universe eh. Pruebang meron ng mga bilyon-bilyong taong nakaraan. Ano ibig kong sabihin? Yung bilyong nakaraang taon at yung bilyon-bilyong haharapin na walang hanggan, kailangan manatili yung pagtitiwala natin dun sa mga dahaharaping panahon na yun. Kasi ang isang essence ng pananampalataya ay yung kumpiyansa, yung trust. Yung trust, yung pananampalataya, ang essence niyan, kumpiyansa o pagtitiwala. Ibig mo ba sabihin, sa walang hanggan, di ka na magtitiwala sa Diyos? Magtitiwala ka, lalo ka nang magtitiwala.
Ang essence ng pananampalataya, takot, paggalang. Basahin natin yung 4 yung Hebreo Kapitulo 12, versikulo 28. Kaya't pagkatanggap ng isang kahariang hindi magagalaw, ay magkaroon tayo ng biyayang sa pamamagitan nito ay makapaghahandog tayong may paggalang at katakutan ng paglilingkod na nakalulugod sa Diyos. Pag nandoon ka na sa isang kahariang hindi magagalaw, magkaroon tayo ng biyayang sa pamamagitan nito ay makapaghahandog tayong may paggalang at katakutan ng paglilingkod na nakalulugod sa Diyos. Maglilingkod pa rin tayo sa eternal, ano yan, tawag doon? Eternity. Maglilingkod pa rin tayo Yung sinasabi sa Apokalipsis, natin yung Apokalipsis 7:15. Kaya't sila'y nasa harapan ng luklukan ng Diyos at nangaglilingkod sa Kanya araw at gabi sa Kanyang templo. At siyang nakaupo sa luklukan ay lulukuban sila ng Kanyang tabernakulo. Sila'y hindi na magugutom pa, ni mauuhaw pa man, ni hindi na sila tatamaan ng araw o ng anumang init. Sapagkat ang kordero na nasa gitna ng luklukan ay siyang magiging pastor nila, at sila'y papatnugutan sa mga bukal ng tubig ng buhay, at papahirin ng Diyos ang bawat luha ng kanilang mga mata. Hanggang dun sa eternity, maglilingkod tayo ron ang paglilingkod sa Diyos, may paggalang at saka may takot, sabi ni Pablo, dun sa kahariang hindi magagalaw. Yung paglilingkod na yun, kasama ang pananampalataya roon, kapatid. Ang pananampalataya sa Diyos natin ay hindi dapat matapos. No? Hindi dapat matapos yun. Hanggang doon yun sa eternity. Kaya ang Diyos din, may pananampalataya pa rin siya na sa eternity, andun yung tiwala niya sa kanyang mga lingkod. Kasi ang essence ng pananampalataya ng Diyos, kaya siya tumatawag ng maglilingkod, yung 1:9 ng unang Korinto, ang Diyos ay pistos. Ang sabi dun sa Bibliang Grego, ang Diyos ay mapanampalatayahin o mananampalataya. Sa pamamagitan nito'y tinawag kayo. Yung pagtawag ng Diyos, yun ay manifestasyon ng kanyang pananampalataya. Kaya siya tumatawag ng tao, kahit nga masamang tao, tinatawag niya para magbagong buhay kasi sumasampalataya ang Diyos na kahit ang tao'y masama, makapangyarihan ng kanyang salita para sila'y baguhin. Kung meron mang hindi sumasampalataya, sabi ni Pablo, doon sa Roma 3:3, Ano nga kung ang ilan ay hindi nangagsisampalataya? Ang di pananampalataya nila ay nagpapawalang halaga baga sa pananampalataya ng Diyos? Kung merong hindi sumasampalataya, nawawalang halaga ba ang pananampalataya ng Diyos? Ang pananampalataya ng Diyos, firm, matatag. Kahit merong hindi sumampalataya, nananatili yung kanyang pananampalataya na nagtitiwala siyang may mga taong magiging mabubuting mga lingkod, gaya ni Job, ni Moises, gaya ng mga unang mga tinatawag sa Biblia ng mga uliran ng pananampalataya, gaya ni Abel, ni Noe, ni Abraham, ni Isaac, ni Jacob, ng mga propeta, etc., etc. Binanggit lang yan, lahat yan sa Hebreo Kapitulo 11. Kaya habang nananatili tayong naglilingkod sa Diyos hanggang sa eternity, mananatili yung pananampalataya natin. In response
mananatili rin naman yung pananampalataya o pagtitiwala ng Diyos na maglilingkod ka throughout all eternity. Wala sa eternity na mag-aalis nung pananampalataya ng Diyos at yung pananampalataya natin. Kasi ang pananampalataya ay isang bagay na yung binanggit ni Pablo, no. Yung pag-asa hindi rin nawawala yun eh. Yung pananampalataya, yung pag-ibig, nananatili yan, tatlo na yan eh. Tres. Basahin natin, Sis Lu. Datapwat ngayon nananatili ang tatlong ito, ang pananampalataya, ang pag-asa, at ang pag-ibig. Ngunit ang pinakadakila sa mga ito ay ang pag-ibig. Ang tatlong essence ng kaligtasan nananatili: pananampalataya, pag-asa, at saka pag-ibig. Bago ang panahong Kristiyano, meron ng sumampalataya. Sa panahong Kristiyano, may sumampalataya. At pagkalipas ng panahong Kristiyano, nung pumanhik na sa langit si Kristo, meron siyang pronouncement na sinabi, mapalad ka, sumampalataya ka dahil nakita mo ako. Mapapalad yung hindi nakakita, gayon may nagsisisampalataya. Pagkatapos ni Kristo, yung hindi makakakita, sasampalataya pa rin yun. Ang akala natin, yung pananampalataya, pag nakita mo na, hindi ka tapos na pananampalataya. Hindi ganun. May pananampalataya base sa nakita. Sabi niya kasi kay Tomas mapalad ka, nakita mo ako, sumampalataya ka. Mas mapapalad yung hindi nakakita. Kaya, yung wrong notion, yung maling pagkaunawa, na pagka nakita mo na, tapos na ang pananampalataya, hindi totoo yun. May pananampalataya kasi nanggaling sa pagkakita. Basahin natin ang 20:29. Sinabi sa kanya ni Jesus, sapagkat ako'y nakita mo ay sumampalataya ka, mapapalad yaong hindi nakakita at gayon may nagsisampalataya. Ibig sabihin, yung iba ang sabi nila, hindi ba ang pananampalataya kapanatagan sa bagay na hinihintay, katunayan ng bagay na hindi nakikita? Pag nakita na, wala na pananampalataya, tapos na. Mali. Hindi naman ganun ang ibig sabihin ni Pablo na pag nakita na, wala nang pananampalataya. Kasi meron nga pananampalatayang nanggaling sa nakita Sabi niya kay Tomas nakita mo ako, sumampalataya ka. Mapalad yung hindi nakakita, sumasampalataya. So, dalawang klase ang tao. Meron tao, hindi pa nakikita, sumasampalataya na. Meron naman tao, nung makita, saka sumampalataya. No? Parang si Natanael. Kaya sumampalataya yun, nakita niya Basahin mo yung Juan, Sis Lu. Kapitulo 1. Nakita ni Jesus si Natanael na lumalapit sa kanya at sinabi ang tungkol sa kanya, narito ang isang tunay na Israelita na sa kanya'y walang daya. Sinabi sa kanya ni Natanael, saan mo ko nakilala? Si Jesus ay sumagot at sinabi sa kanya, bago ka tinawag ni Felipe nang ikaw ay nasa ilalim ng puno ng igos, ay nakita kita. Sumagot si Natanael sa kanya, Rabi, ikaw ang anak ng Diyos, ikaw ang hari ng Israel. Si Jesus ay sumagot at sinabi sa kanya, dahil baga sa sinabi ko sa iyo, kita'y nakita sa ilalim ng puno ng igos, kaya ka sumasampalataya? Makikita mo ang mga bagay na lalong dakila kaysa rito.
Oh, yung pananampalataya ni Nathanael nang galing sa nakita niya si Kristo eh. Nakausap niyang personal eh. Kasi akala nung iba, ang pananampalataya, yung pagtitiwala sa hindi nakikita, mali yun. Hindi ganun. May pananampalataya nang galing sa nakita. At may pananampalataya nang galing sa salita ng Diyos na kahit hindi mo pa nakikita ang Diyos, sumampalataya ka na. Ang pananampalataya nang gagaling sa pakikinig. Ang pakikinig sa pamagitan ng salita ni Kristo. Kaya may pananampalataya, ang tao na nakita niya, kaya sa sumampalataya, meron naman, hindi niya nakita, naniwala naman siya sa sinasabi ng salita ng Diyos. Nang nakinig siya, sumampalataya siya. Kaya yung notion o yung isipin na pagka nakita mo na, mawawala na pananampalataya, mali yun. Pag nakita mo ang Diyos, lalo kang sasampalataya. Amen. Pag nakita mo, lalo kang sasampalataya. Kasi makikita mo yung hindi nakita ng mata, hindi narinig ng tainga, hindi pumasok sa puso ng tao, mga inihanda ng Diyos sa mga nagsisiibig sa Kanya. Pag nakita mo na yung hindi nakita ng mata, lalong titindi ang pananampalataya mo. Hindi mawala. Ganon din ang Diyos. Pag nandun ka na, naglilingkod ka sa Kanya, yung Kanyang paniniwala na makapaglilingkod ka sa Kanya ng walang hanggan, kaya Kanya dinala sa langit, hindi mo mawala yun. Di ba, yung isang wala namang ginawa kahit ano, nagnakaw lang, nakatabi ni Kristo sa krus, naniwala, Jesus, alalahanin mo ako, pagdating mo sa iyong kaharian. Medyo nga ito kulang sa aral ito eh. Bakit po, Brad Eli? Kulang sa aral, di niya man tinawag na Panginoon si Kristo eh. Jesus na Jesus lang ang sinabi niya eh. Opo. Naniwala si Kristo sa kanya, nakikita niya yung puso nitong magnanakaw. Sabi niya sa magnanakaw, kakasamahin kita sa paraiso. Pagdating ba sa paraiso noon, mawawala na pananampalataya ni Jesus? Hindi pa rin, mananatili. Kaya niya nga ipagsasama eh. Na alam niya, hindi magnanakaw sa paraiso yun. Naniniwala si Jesus, kaya niya sinama ron. Kaya niya isasama ron. At kaya ka naman tatanggapin ng Diyos doon dahil sa pananampalataya niya rin. Na ang pananampalataya niya ang nag-udyok para tawagin ka niya, paunawaan kang maglingkod, at ngayong nakarating ka na doon, mananatili yung pananampalataya ng Diyos na tinawag niyang mga tao, pinagtiwalaan niya, gaya ng mga apostol, mga unang Kristiyano, yung mga unang heroes of faith, magpapatuloy sila sa pananampalataya sa Diyos hanggang sa eternity. At magpapatuloy din ang pag-asa. Kasi yung pag-asa, sabi ng iba, pag dumating na, wala na yung pag-asa. Hindi. Sa Kristiyano, ang pag-asa natin, ang kabuuan nun, si Kristo. Basahin natin, si Kristo Jesus na ating pag-asa. Uno-uno ng Timoteo. Si Pablo, na apostol ni Kristo Jesus, ayon sa utos ng Diyos na ating tagapagligtas, at ni Kristo Jesus na ating pag-asa. Pag-asa natin si Kristo, matatapos ba yan? Kahit sa eternity, pag-asa mo pa rin siya. Siya pa nga ang pastor mo eh. Di ba? Naintindihan mo ba, kapatid? Opo, Badelia. Naintindihan ko po. Actually, marami pong bonus na answer na natanggap po kami kasi yung tinatanong ko po kung mananatili po yung pananampalataya ng Diyos, nalaman ko din po ngayon na pati pananampalataya po ng mga naging dapat at nasa langit na ay mananatili pa rin. So, actually marami pong bonus answer. Salamat po sa Diyos. Oo. Yung naghahanap ng katwiran, makakasumpong talaga yon. Pero yung hindi na naghahanap, na pantas na sa sarili,
May pag-asa sa mangmang kaysa sa kanya, sabi ng Biblia. Salamat po sa Yan, Diyos, eh. Brother Eli. We miss you po. We miss you po. Salamat sa Diyos. Sige po. Nakapila dito. Sige po, bigyan natin ng pagkakataon dito sa Apalit. Checking tayo dun sa record, mga kapatid, ha? Sige po, kapatid. Sige po. Kapayapaan po ng Diyos, mga kapatid. Salamat po sa Diyos. Madeli, tatlong bagay po sana yung gusto kong ilapit kung ipapaintulot nyo. Isang tanong po sa CITAS. Isa po yung suggestion po na gaya po nung hinihingi nyo nung nakaraang PBB na kung baka meron po makapag-suggestion na makakatulong po para makaagapay po sa mga gastusin ng iglesia at saka isang personal question po, Brad Eli. Unahin ko na po yung suggestion ko, Brad Eli. Kasi na alam ko po na kayo po ni kapatid na Daniel ay nahaharap sa napakalaking gastusin, lalo na nung pinakita po yung inyo pong plano sa Apalit. May isang pagkakataon po kasing naisama po ako ng isang kapatid sa China. Napansin ko po doon, Brad Eli, na yung mga produkto po nila sa grocery, pag dito po binili sa atin, halos doble po ang presyo dito sa atin. Kaya ang tanong ko po, may possibility po bang mapasok ng iglesia yung importation? Katulad po ng mga araw-araw na ginagamit ng mga kapatid, yung mga sabon, shampoo, napakamura po kasi dun, Brad Eli, halos 70 pesos lang sa pera natin. Samantalang dito po, halos 150, 200 pa yung mga fabric conditioner. Kasi katulad ko po, medyo malaki po yung pamilya ko, nararamdaman ko po talaga yung bigat ng gastusin araw-araw. Patungkol pa lang po sa mga personal necessity ng aking pong pamilya. Kaya yun po sana, Brother Eli, baka pwedeng makita po natin yung possibility na ma-explore po yung importation ng mga produkto dahil ang buong mundo naman, napansin ko, papunta na po sila sa pag-adapt ng mga produkto ng China. Ikinalulungkot po, kapatid, hindi ko linya yan. At ang isa, wala akong tiwala sa produkto ng China. Ipagpaumanin ninyo, no? Wala akong tiwala sa kanilang produkto. Marami akong nakikitang reckless na produkto sa China. Hindi baling yan mura, pero kung halimbawa naman yung mura ay meron namang mga sangkap na hindi maganda para sa tao, doon sila doon sila famous Yung mga laruan nila nakakasama sa bata. Nakita yan sa Amerika. Kaya ang Amerika stricto Kung mag-i-import sila ron, may hinihinging mga standard ng Amerika. Meron silang mga gatas na sinasamahan nila ng mga bagay na makasasama sa bata. Naaatim nila yun Nasa mga nasa mga balita yan Kaya ako parang hindi ako interesado ron, kapatid. Kinalulungkot ko, no? Hindi bali sana kung ang i-import mo yung hindi dumidikit sa katawan. Pag dumidikit sa katawan o kaya kinakain, naku po. Ako hindi kumakain ipagpaumanhin. Hindi ako makain at saka yung aking mga anak. Hindi ko binibigyan ng pagkain galing sa China. Kasi yan communist country yan Ang majority dyan, walang Diyos. Alam mo na kung ano ang mangyayari sa taong hindi naniniwala sa Diyos. Maliban na lang mga Chinese na naniniwala sa Diyos. Pwede kang makakita ng mga taong may konsyensya sa kapwa. Mga Chinese na naniniwala sa Diyos. Pero kung ang majority ng Chinese people ay mga atheist, mga communist, di naniniwala sa Diyos, pakibasa mo nga ito, Sis Luz. Sige po, pakilagayan. The 2008 Chinese milk scandal
was a food safety incident in China. The scandal involved milk and infant formula along with other food materials and components being adulterated with melamine. A Fonterra director had given Sanlu management a document detailing the European Union's permitted levels of melamine. But Fonterra Chief Executive Andrew Ferrier has stated that at no time did Fonterra say small amounts of melamine were acceptable. Of an estimated 300,000 victims in China, 6 babies died from kidney stones and other kidney damage, and an estimated 54,000 babies were hospitalized. The chemical gives the appearance of higher protein content when added to milk, leading to protein deficiency in the formula. In a separate incident, 4 years prior, watered-down milk had resulted in 12 infant deaths from malnutrition. The scandal broke on 16 July 2008 after 16 babies in Gansu province were diagnosed with kidney stones. The babies were fed infant formula produced by Shi Jiasuang-based Sanlu Group after the initial focus on Sanlu, market leader in the budget segment. Government inspections revealed the problem existed to a lesser degree in products from 21 other companies, including an Area Foods Mengniu joint venture company known as Arla Mengniu, Yili and Yashili. The issue raised concerns about food safety and political corruption in China and damaged the reputation of China's food exports. At least 11 countries stopped all imports of Chinese dairy products. A number of criminal prosecutions were conducted by the Chinese government. 2 people were executed, 1 given a suspended death penalty, 3 people receiving life imprisonment, 2 receiving 15-year jail terms, and 7 local government officials, as well as the director of the Administration of Quality Supervision, Inspection, and Quarantine, being fired or forced to resign. The World Health Organization referred to the incident as one of the largest food safety events it has had to deal with in recent years, and that the crisis of confidence among Chinese consumers would be hard to overcome. A spokesman said the scale of the problem proved it was clearly not an isolated accident, but a large-scale intentional activity to deceive consumers for simple, basic, short-term profits. In late October 2008, similar adulteration with melamine was discovered in eggs and possibly other food. The source was traced to melamine being added to animal feed, despite a ban imposed in June 2007 following the scandal over pet food ingredients exported to the United States. In 2012, Jiang Weisu, a 44-year-old general manager of a dairy products plant in Shanxi province, was rumored to have been murdered in Xi'an City. It was Weisu who had first alerted authorities to the scandal. According to the Xi'an Evening News, Jiang died in hospital on 12 November from knife wounds inflicted by his wife, Yang Ping, but the purported murder by his wife was subsequently reported to be incorrect. Kita mo, kapatid? Ayan, delikado kasi kontrolado ng gobyerno ng China lahat ng bagay. Unang-una, ang gobyerno ng China, komunista, hindi naniniwala sa Diyos. Ikinalulungkot ko, Ako dating pumupunta doon sa Guangzhou,
pupunta ako doon sa, ano ba yun? Namimili kami ron eh. Mura talaga. Pero, tinigilan ko nung malaan ko yung, miski nga kumain sa kanilang mga hindi na ako makain noon eh. Nung mabalitaan kong may mga ganun, pati mga pagkain nilalagyan nila ng ng mga chemical na kakasama sa tao. Ewan ko, meron tayong mga kapatid, paborito yung maling eh. Ewan ko, no? Bahala kayo. Kasi ang karaniwan sa kanila, maraming porsyento sa kanila, hindi naniniwala sa Diyos. Pag ang tao hindi naniniwala sa Diyos, walang konsensyang mabuti. Yun ang sabi ng Biblia. 53 ng awit. Ang mangmang ay nagsabi sa puso niya, walang Diyos, nangapahamak sila, at nagsigawa ng kasuklam-suklam na kasamaan. Walang gumawa ng mabuti. Yung mga hindi naniniwala sa Diyos, kasuklam-suklam na kasamaan ang ginagawa. Tapos walang gumagawa ng mabuti, sabi ng Biblia. Makikipagsapalaran ka ba, kapatid? Na kumain ng mga pagkaing pinroduce ng hindi naniniwala sa Diyos. Minsan nga, makikita mo yung mga kapatid natin sa ibang lugar dyan, nakikita nila, pati yung mga batang inabort, dinidilata eh. Marami tayong kapatid sa China na nagbibigay sa akin ng first-hand information sa mga hindi ka nais-nais na ginagawa dyan. Kaya patawarin ako ng mga... Pero siyempre, mga kapatid natin Chinese, naniniwala sa Diyos yan, kaya nga naanib sa iglesia yan eh. Pero yung karamihan doon sa mainland China, yun? Mga komunista yun. Tingnan mo ito, oh. Yung batang, yung fetus, kinakain nila, oh. Kapatid, ayoko. Kahit sabihin mo, kikita pa tayo ng milyon. Eto, pakita mo yan. Mo yan, Sis Luz. Ayan po, ano ba yung nakasulat? Yung caption na, pakibalik ng konti. Yan, in China, the dead babies and the fetuses in Cannes are bought $50 to $70 at hospital. Dishes, dearest, grills with the barbecues. They believe it would enhance the sex and life spent of human. Stupid myth. Nakadilata eh. Wala nga ang Diyos na buhay eh. Paano? Ano papaliwanag mo ron? Ay, paumanhin, mga kapatid. Wala ka nang ibang gusto sabihin, kapatid? Yung tanong na lang po sa Citas Brad Eli, maliwanag po, kasi doon din kami nakarating po sa Guangzhou, na-amaze nga ako, napakamura ng mga produkto po nila eh. Yung tanong ko na lang po sa Citas Brad Eli. Yun lang MP3 eh. Pinakyaw ko eh. Mura eh. Malabas 15 pesos lang eh. Pinakyaw ko, mahigit 300 ang pinakyaw ko. Pagdating namin sa Pilipinas hindi gumagana na. Napatawarin. Badeli, yung tanong ko na lang po sa Citas, yung regarding po dun sa
Corinto po. Kasi halos awa at tulong ng Diyos, naintindihan ko na po yung chronology ng kaligtasan po mula po dun sa pag-agaw sa 1,000 taon. Ang di ko po ma-reconcile sa isip ko, yung sinasabi po ni Pablo na ating hahatulan ang mga anghel. Saan po ba ang punto ng pagkakataon mangyayari po yung hahatulan po natin yung mga anghel? Sa 1,000 taon. 24 ng Apokalipsis. At nakakita ako ng mga luklukan, at may mga nagsisiluklok sa mga ito. Sila'y pinagkalooban ng paghatol. At nakita ko ang mga kaluluwa ng mga pinugutan ng ulo dahil sa patotoo ni Jesus at dahil sa salita ng Diyos, at ang mga hindi sumamba sa hayop o sa kanyang larawan man, at hindi tumanggap ng tanda sa kanilang noo at sa kanilang kamay. At sila'y nangabuhay at nagsipagharing kasama ni Kristo sa loob ng 1,000 taon. Doon sa loob ng 1,000 taon, pagkatapos ng pagkabuhay ng maguli, doon sila luluklok sa mga luklukan At luklukan yun ang paghatol. Sabi, nakakita ako ng mga luklukan, may mga nagsisiluklok sa mga ito. Sila'y pinagkalooban ng paghatol. Sino yung mga pinagkalooban ng paghatol? Yun yung nabuhay na maguli sa una, tapos naghari na kasama ni Kristo sa loob ng 1,000 taon. So yung kanilang gagawin sa loob ng 1,000 taon, nandun na, nakalagay na doon sa Apokalipsis, maghahari, hahatol. Doon sa mga panahon na yon, doon magaganap yung nasa 15 ng Korinto na kinakailangan siya'y maghari hanggang sa mailagay na niya sa ilalim ng kanyang talampakan ang lahat niyang mga kaaway. Kaya yung paghahari na yon, kasama ang paghatol, paglipol sa lahat ng kaaway sa loob ng 1,000 taon. Balik mo sa 24, kung magkagayoy darating ang wakas, pagka ibibigay na niya ang kaharian sa Diyos sa makatwid bagay sa Ama. Pagka lilipulin na niya lahat ng paghahari, lahat ng kapamahalaan, kapangyarihan, sapagkat kinakailangan siya'y maghari hanggang mailagay niya sa ilalim ng kanyang talampakan ng lahat niyang mga kaaway. So lahat ng paghatol, paghahari, paglipol, magaganap yun sa loob ng 1,000 taon. At yung paghatol sa mga anghel, yung paghatol na yon, dapat alam mo rin yung possibility, kapatid. Ang possibility ito, sa nagdaan may mga anghel na nagtraidor. Sa nagdaan. Sa hinaharap meron pa rin May possibility pa rin. Kasi kung natatandaan nyo yung gera sa langit na si Miguel Arcangel ay makikipaglaban sa dragon, hindi pa naman nangyayari yun Hindi pa nangyayari yun. Mangyayari pa lang yun sa hinaharap. Ngayon, yung pakikipaglaban ni Miguel Arcangel, may matatalo yung mga si Satanas at saka ang kanyang mga anghel. Yung mga anghel na yon na kakampi sa demonyo, mapapasailalim ng paghatol yon ng mga lingkod ng Diyos. Babasahin ko sa iyo Bonus ito, kapatid na Dani, makinig ka mabuti 12:9. At inihagis ang malaking dragon, ang matandang ahas, ang tinatawag na Diablo at Satanas, ang dumadaya sa buong sanglibutan. Siya'y inihagis sa lupa at ang kanyang mga anghel ay inihagis na kasama niya. At narinig ko ang isang malakas na tinig sa langit na nagsasabi, "Ngayoy dumating ang kaligtasan at ang kapangyarihan at ang kaharian ng ating Diyos
at ang kapamahalaan ng kanyang Kristo, sapagkat inihagis na ang tagapagsakdal o tagausig sa ating mga kapatid na siyang sa kanila'y nagsusumbong sa harapan ng ating Diyos araw at gabi. At siya'y kanilang dinaig dahil sa dugo ng kordero at dahil sa salita ng kanilang patotoo, at hindi nila inibig ang kanilang buhay hanggang sa kamatayan. Ayon, yung mga taong maliligtas, nakapanaig sila dahil sa dugo ng kordero at dahil sa salita ng kanyang patotoo, at hindi nila inibig ang kanilang buhay hanggang sa kamatayan. Bahagi nga ng paksa natin ngayon yan Mga taong hindi na umiibig sa buhay Sila yung mga nanaig, naging dapat sa Diyos. At ang kanilang pinanaigan, kasama yung mga anghel ni Satanas. Kaya mapapasailalim ng paghatol ng mga maghahari sa 1,000 taon, yung mga anghel, pati mga anghel ni Satanas na kakampi sa kanya pagka magre-rebelde siya ng katapusang pangre-rebelde. Kasi yan ang katapusan Pag nakipaglaban na ang Diablo kay Miguel Arcangel, yun na yung katapusan na sinasabi sa 12 ng Daniel Basahin mo si Luz, yung 1. At sa panahong yaon ay tatayo si Miguel na dakilang prinsipe na tumatayo sa ikabubuti ng mga anak ng iyong bayan. At magkakaroon ng panahon ng kabagabagan na hindi nangyari kailanman mula nang magkaroon ng bansa hanggang sa panahong yaon. At sa panahong yaon ay maliligtas ang iyong bayan, bawat isa na masusumpungan na nakasulat sa aklat. At marami sa kanila na nangatutulog sa alabok ng lupa ay mga gigising. Ang iba'y sa walang hanggang buhay at ang iba'y sa kahihiyan at sa walang hanggang pagkapahamak. Pang yung tumayo na si Miguel, makikipaglaban na sa Diablo, ang kasunod nun, yung huling pagkabuhay na. Ayon kay Daniel. Kasi, mangyayari, katatayo si Miguel sa panahong yaon, dakilang prinsipe, sa ikabubuti ng mga anak ng iyong bayan. Makakaroon ng panahon ng kabagabagan, yun nga yung Great Tribulation. Na hindi nangyari kailanman mula nang magkaroon ng bansa hanggang sa panahong yaon. Sa panahong yaon ay maliligtas ang iyong bayan. Bawat isa na masusumpungang nakasulat sa aklat. At marami sa kanila na natutulog sa alabok ng lupa, mga gigising. Bakit marami? Kasi, yung mga yan, tira na nung unang pagkabuhay. Nakasunod ka, Brad Danny? Opo, kapatid Nelly. Ito po yung mga hindi nakabilang dun sa unang pagkabuhay sa pagbabalik ng ating Panginoon na yung mga mabubuhay na yun, yung mga nangapatay kay Kristong maghahari sa loob ng 1,000 taon. Ito po yung... Naman, pagkaraan ng gera kay Miguel, ang sabi ni Daniel, magkakaroon ng kabagabagan, na hindi pa nangyari mula nang magkaroon ng bansa hanggang sa panahong yaon, at sa panahong yaon, maliligtas ang iyong bayan. Bawat isa na masusumpungan nakasulat sa aklat. At marami sa kanilang natutulog sa alabok ng lupa, magigising. Bakit sinabing marami? Kasi ito, tira na lang ito nung unang pagkabuhay Itong pagkabuhay na ito, pagkagising na ito, yung iba pupunta sa walang hanggang buhay, yung iba sa walang hanggang kahihiyan at pagkapahamak. So hindi ito yung unang pagkabuhay. Kasi yung unang pagkabuhay, lahat ng kasali ron. Maliligtas. Pero itong pagkabuhay na ito, hindi lahat ng mabubuhay maliligtas. Yung iba walang hanggang pagkapahamak. Na i-reconcile ito sa Apokalipsis
Kasi sa Apokalipsis, sinasabi dalawang pagkabuhay talaga. At ang dalawang pagkabuhay na yan, ang pagitan niyan, 1,000 taon. Kaya, sinasabi mo kapatid, na nakita mo na yung ang tawag doon, yung meron ka ng ideya doon sa, ano sabi niya, Jesus, chronology ba? O yung... Opo, yung chronology of Chronology events. po, Brad Eli. Oo, yung mangyayari po. Oo. Yun ang chronology. Kung ang chronology pag-uusapan, dadating si Kristo, yun ang first step sa 1,000-year period. During the 1,000 year, the incumbency of the 1,000 year, maghahari si Kristo, kasama ng mga nabuhay na maguli sa una. Tapos, lilipuli nila yung mga paghahari, mga kaaway. Tapos, hahatulan yung dapat hatulan. Tapos noon, nalipol na, kauli-huli ang kaaway na lilipulin ang kamatayan. Ibibigay ngayon yung, susuko na ngayon lahat ng bagay kay Kristo, no? Pati nga yung huling kaaway na kamatayan, susuko na, malilipol na. Iintrega ngayon ni Kristo ang kaharian sa Diyos. Yun na ngayon yung katapusan ng 1,000 years. Pero bago matapos yung 1,000 years, mangyayari muna yung malaking kapighatian na mangyayari pa rin yung ikalawang o yung huling pagkabuhay. Kaya, yun ang chronology. Pagkatapos, noong 1,000-year period, may konti pang panahon si Satanas, dadayain pa niya yung mga bansa. Pag nadaya niya, sa konting panahon, lulusubin nila yung bayang iniibig, yung kampamento ng mga banal. Doon na sila ngayon ibubulid sa nagniningas na apoy. Susupukin sila, ang sabi doon sa Apokalipsis 29. Basahin mo, Sis Luz. At nangagsipanhik sila sa kalaparan ng lupa at kinubkob ang kampamento ng mga banal at ang bayang iniibig at bumaba ang apoy mula sa langit at sila'y nasupok. Ayan, diyan na mag-uumpisa yung kanilang paglangoy sa impyerno ng apoy. Ayan. Yun ang katapusan ng kasamaan. Tapos, mag-uumpisa na ngayon yung paghahari ng Diyos, Na bago naman mag-umpisa yung paghahari ng Diyos, sa huling tunog ng pakaka, lahat ng mga nabuhay na mag-uli, papalitan na, magkakaroon na, hindi tayong lahat matutulog, tayong lahat babaguhin sa huling pagtunog ng pakaka. Yan. Sa isang sandali, sa isang kisap mata. Ano ba yung huling pagtunog ng pakaka? Tingnan nga natin sa Apokalipsis yung huling pagtunog ng pakaka. Pakilagay mo sa screen. Huling tunog. Ito po yan. At humihip ang ikapitong anghel. At nagkaroon ng malalakas na tinig sa langit at nagsasabi, ang kaharian ng sanglibutan ay naging sa ating Panginoon at sa kanyang Kristo, at siya'y maghahari magpakailan-kailanman. At ang 24 na matatanda na nakaupo sa kani-kanyang luklukan sa harapan ng Diyos ay nangagpatira pa at nangagsisamba sa Diyos, na nangagsasabi, pinasasalamatan ka namin, O Panginoong Diyos, na makapangyarihan sa lahat, na ikaw ngayon at naging ikaw ng nakaraan, sapagkat hinawakan mo ang iyong dakilang kapangyarihan at ikaw ay naghari. At nangagalit ang mga bansa at dumating ang iyong puot at ang panahon ng mga patay upang mga hatulan at ang panahon ng pagbibigay mo ng gantimpala sa iyong mga alipin na mga propeta at sa mga banal at sa mga natatakot sa iyong pangalan, maliliit at malalaki, at upang ipahamak mo ang mga nagpapahamak ng lupa.
At nabuksan ang templo ng Diyos na nasa langit, at nakita sa kanyang templo ang kaban ng kanyang tipan. At nagkaroon ng mga kidlat, at mga tinig, at mga kulog, at isang lindol, at malaking granizo. Yan, yung pagsasalarawan ng mga huling events, pagkaihip na nung ikapitong anghel. Kasi 7 anghel lang naman yung iihip na yun eh. Pagka nakaihip na yung 7 anghel, yun ang sinabi ngayon sa Apokalipsis na naganap na ang lahat ng bagay. Basahin mo yung 17. Kundi sa mga araw ng tinig ng ikapitong anghel, pagka malapit nang siya'y humihip, kung magkagayoy ganap na ang hiwaga ng Diyos, ayon sa mabubuting balita na kanyang isinaysay sa kanyang mga alipin na mga propeta. Ayon. Pagka ihip na yung ikapitong anghel, maganap na, sabi, ang lahat ng hiwaga ng Diyos. Ayon sa mabubuting balita na kanyang isinaysay sa kanyang mga alipin na mga propeta. Alam natin na pagkaihip ng ikapitong anghel, huling-huli na yun eh. Yun yung corresponding sa sinasabi ni Pablo na sa 15:50 ng unang Korinto. Sinasabi ko nga ito, mga kapatid, na ang laman at ang dugo ay hindi makapagmamana ng kaharian ng Diyos, ni ang kasiraan ay magmamana ng walang kasiraan. Narito, sinasaysay ko sa inyo ang isang hiwaga. Hindi tayong lahat ay mga tutulog, ngunit tayong lahat ay babaguhin sa isang sandali, sa isang kisap mata, sa huling pagtunog ng pakakak. Sapagkat tutunog ang pakakak at ang mga patay ay mga bubuhay na mag-uli na walang kasiraan at tayo'y babaguhin. Sa huling pagtunog ng pakakak, yun yung ikapitong tutunog na pakakak eh. Doon sa tunog, bago tumunog yung pakakak na yon, sabi sa gis ng Apokalipsis, sa araw ng tinig ng ikapitong anghel, pag malapit lang siya umihip, kung magkagay ganap na ang hiwaga ng Diyos. Isa sa hiwaga na yun, yung sinabi ni Pablo sa Korinto. Sinasaysay ko sa inyo ang isang hiwaga. Hindi tayong lahat matutulog, kundi tayong lahat babaguhin. Pagkaganap na yung hiwaga, magaganap na rin yung pagbabago. Sa isang sandali, sa isang kisap mata, sa huling tunog ng pakakak, babaguhin na yung lahat ng maliligtas. Yan ang mga chronology, kapatid. Huling tunog ng pakakak, babaguhin na yung mga binuhay na maguli, kasi yun ang isa sa hiwaga na sinasabi sa Apokalipsis, ganap na ang hiwaga ng Diyos. Isa sa hiwaga, yung pagbabago mula sa mortal na pagkatao na binuhay maguli, gagawin ng immortal, bibihisa na ng walang kasiraan. Sapagkat itong may kasiraan, kinakailangang mabihisa ng walang kasiraan. At itong may kamatayan ay mabihisa ng wala ng kamatayan. Yun. Naintindihan mo, kapatid? Opo, awat tulong ng Diyos, Brother Eli, maliwanag po yung paliwanag niyo po. Huling bagay na po, Brother Eli, kasi baka meron po kasi isang bagay na nakakabagabag sa akin na baka magdala ng salot po sa bahay ko. Kasi may isang furniture po ako na binili, Brother Eli, na nung nakita ko po yun, ang naisip ko pong gawin, gawin pong parang altar na lalagay ko yung Biblia po ron, tapos yung mga bagay po na isisimpang ko, doon ko po gusto ilagay. Kaya lang nung naiuwi ko na po ng bahay, pagbukas ko po ng mga kahon, may nakita po akong insenso ng incheck. Naisip ko po na maaring nagamit na po ito dati sa Diyos-Diyosan. Kaya yun po, nagdalawang isip ako kung gagamitin ko po.
o kung ipamimigay ko po, iririgalo ko sa kaibigan ko incheck, tsak naman na gagamitin niya yun sa nagagawin niya rin pong altar sa Diyos-Diyosan. Kaya hindi ko po alam, Brad Eli, kung ano pong gagawin ko dun sa bagay na yun, nandun na po sa bahay ko. Sunugin mo. Niya, sunugin mo kapatid. Lahat ng ginamit sa Diyos-Diyusan, dapat sunugin mo. Ng rekomendasyon ng Biblia eh. Kasi nga kahit ginto pa, bawal mong nasain eh. 7:25. Siyento. Ang mga larawang inanyuan na kanilang mga Diyos ay iyong susunugin sa apoy. Huwag mong iimbutin ang pilak o ang ginto na nasa mga yaon, ni huwag mong kukunin para sa iyo, baka sa iyo'y maging silo, sapagkat ito'y isang karumal-dumal sa Panginoon mong Diyos. Pero mo, ginto, pati pilak, mahal yun pinapasunog pati Ang katumbas niyan, yung nasa Judas 23. At ang iba'y inyong iligtas na agawin inyo sa apoy, at ang iba'y inyong kahabagan na may takot, na inyong kapuotan, pati ng damit na nadungisan ng laman. Iba diwa ng Diyos yun, na yung damit na nadungisan ng laman, pati yung kapuotan mo. Halimbawa, naligaw ka, wala ka sa katotohanan, meron kang mga damit na ginamit mo sa kung ano-anong kasamaan, kapuotan mo na kayong damit na nadungisan ng laman. Nakasunod ka, Brad Danny? Amen po, kapatid na Eli. Hindi po pala natin dapat nakailan mga panghinayangan o nasain o ma-interest na gamitin para sa atin sarili anumang bagay na ginamit sa mga pagsamba sa Diyos-Diyusan. Kahit po pala ginto, hindi natin dapat interesin o imbutin dahil yun po ay hindi ipinahihintulot ng Diyos. Kapopuotan natin pala po yun. Susunugin ang tanging paraan. Hindi natin dapat ano din po kami, kapatid na Eli, kasi ng mga nagtatanong na ganyan na pwede ko bang ipangregalo? Yun nga po ang sabi ng Diyos sa Biblia, susunugin natin para wala nang mailigaw pa, para wala nang hindi na magamit pa. Dahil kinapopuotan ng Diyos po pala yun, karumal-dumal sa Diyos po yun. Nakasunod ka doon sa 23 ni Judas. Plus, Opo, Brad Eli, awa ng Diyos, nakasunod po ako na kung paanong yung mga nandoon sa binasa natin kanina sa bilang, yung susunugin, yung sa Deuteronomio, yung mga ginto, anumang bagay na may kaugnayan doon sa mga Diyos-Diyosan, ay susunugin natin. Ganon din naman yung mga damit na nadungisan ng laman. Kasama natin yung nakapopuotan. Kaya naisip ko nga, mas maganda, sunugin mo rin yun, yung mga damit na nadungisan ng laman. Halimbawa, nung ikaw halimbawa, gumagawa ka ng masama noon, yun ang costume mo, yun ang sinusuot mo, sunugin mo na rin lahat yun, kasi kasama pala yun sa dapat nating kapuotan. Pati yung mga damit na ginamit natin sa paggawa ng masama. Kalakip yun, nakapupuotan, Brad Eli, ganun po. Si Brad Danny kasi, iniintay ko sabihin niya, parang hindi niya nakita Apo. Sige, kung naintindihan na ng kapatid, sige pa, tawag ka pa, isa, Sis Luz. Bibigyan natin ng komento ang napanood nating video. Ito ay malayang komento lamang at hindi upang magmarunong. Ang bibigyan natin ng reaksyon ay tungkol sa sinasabi ni Brad Eli na ang Diyos ay may pananampalataya.
Hindi ko rin maisip kung bakit nasabi ito ni Brad Ellie dahil ayon sa kanya ay mali ang pagkakasalin sa Roma Kapitulo 3, versikulo 3 na ang dapat ay pananampalataya ng Diyos. Marami kasi sa mga sinaunang salin, gaya ng King James Version, ay faith of God. Pero dahil sa pag-aaral, nagkaroon ng Revised Version ang King James ay ang nakalagay na ay faithfulness of God o sa Tagalog ay ang pagtatapat ng Diyos. Kaya nga tayo sumasampalataya sa Diyos dahil nalalaman niya ang lahat at ang kanyang salita ay may pangyayari. Ang paliwanag kasi ni Brad Ellie na ang Diyos Ama ay may pananampalataya sa tao na kanyang mga lingkod gaya ni Job. Bakit sino ba ang gaya ni Job na pinalakas lamang ng Diyos? At dahil sinanay siya ng Diyos ay naging walang katulad siya sa kanyang panahon. Ang Diyos, nakita na niya ang puso ni Job na hindi siya bibitaw sa Diyos gaya ni Abraham dahil hinubog na sila ng Diyos sa pagsasanay na hindi magigiba ng sinuman. Ano ang ibig kong sabihin? Ang kanilang kalakasan ay dahil na rin sa Diyos at sa Diyos nagmula. Kaya ang masasabi ko ay, walang mali sa salin sa Roma Kapitulo 3, versikulo 3 na ang sabi ay pagtatapat ng Diyos. Pero naniniwala ako na may pananampalataya ang Diyos. Hindi yon sa mga tao, kundi sa kanyang mga salita. May sinasabi kasi si Jesus sa Mateo Kapitulo 17, versikulo 20 na, at sinabi niya sa kanila, dahil sa kakauntian ng inyong pananampalataya, sapagkat katotohanang sinasabi ko sa inyo, kung magkaroon kayo ng pananampalataya na kasing laki ng butil ng binhi ng mustasa, ay masasabi ninyo sa bundok na ito, lumipat ka mula rito hanggang doon, at ito'y lilipat, at sa inyo'y hindi may pangyayari. May sinasabi kasi si Apostol Pablo na buong pananampalataya na nasusulat sa unang Korinto, Kapitulo 13, versikulo 2. Ganito ang pananampalataya ng Diyos. Siya ay may buong pananampalataya sa kanyang mga salita. Kaya nga, ang bawat salita ng Diyos ay may pangyayari. Hindi lamang isang butil ng mustasa ang pananampalataya ng Diyos, kundi buong pananampalataya. At doon naman tayo kung sinong mga anghel ang hahatulan ng iglesia. Yan ang mga fallen angels na lumaban sa Diyos. Ang sabi sa Judas, Kapitulo 1, versikulo 6. At ang mga anghel na hindi nangag-ingat ng kanilang sariling pamunuan, kundi iniwan ang kanilang sariling tahanan, ay iniinggatan nila sa mga tanikalang walang hanggan sa paghuhukom sa dakilang araw. At hindi ako naniniwala na may mga anghel pang magrerebelde sa Diyos dahil nakita na nila ang pagkatalo ni Lucifer at sa takdang panahon ay ihahagis sila sa dagatang apoy na asupre. At ang nasusulat naman sa Daniel Kapitulo 12, versikulo 2 ay hindi ito sabay na mangyayari pagkatapos ng 1,000 taon. Ang bubuhayin sa pagkalipas ng 1,000 taon ay ang mga masasama tungo sa pagkapahamak. Ang pagkabuhay ng mga matuwid at masama ay may kanya-kanyang panahon. Mauuna muna ang mga matutuwid para makasama ni Jesus sa kanyang paghahari sa loob ng 1,000 taon. Pagkatapos ng 1,000 taon ay papakawalan si Satanas at matatalo muli sa digmaan at ihahagis sa dagat at dagatang aboy na asupre. Kapag nabulid na si Satanas, ay bubuhayin naman ang mga masasama at ihaharap sila sa luklukang maputi, at sila ay hahatulan ayon sa grado ng kanilang ginawang kasalanan, at sila rin ay ibubulid kasama ni Satanas. Sa mga viewers at mga sumusuporta sa aking channel, maraming salamat. Please like and share. At maraming salamat sa panunood. Laging manalangin at magpasalamat lagi sa Diyos. Amen.